congratulate Pastor Aldric and Liberty Bible Baptist Church, Esperanza, for celebrating their ninth church anniversary. So, thank God, no? Naabot na ng 9 years ang gawain sa Barangay Esperanza. Praise God. May mga ups and downs, may mga challenges. Pero wala pa siguro ministry walang challenge. Walang ministry walang struggle. Kaya kung walang struggle, mga kapatid, no? Hindi na ito makatawag kay Lord. Normal na may struggle. Pero let's go on, press on. Gawain sa Barangay Esperanza. Let's pray, Pastor Andre. And also we would like to acknowledge his wife, Ma'am Grace, nasa likod. Ayan, Ma'am Grace. Amen. Kompleto ba? Kompleto ba ito, ano? Three Musketeers? Basta naiwan si Lucas, basta. Naiwan si Lucas po. Naiwan yung isa. Si Red lang ito? Si Red at saka si Trey, basta. Si Jay, okay. Salamat, no? Let's continue to pag-pray kasi mga ano ito puro lalaki. Pray ito natin na sana hindi pa magbalik sa Lord, hindi pa mag-rapture. Magamit sila. Walang greatest joy ng pastor kundi makita mga anak ng paggamit kay Lord. No? Natulad kay Glenn sana na ganito sila. Makulit man for now, pero hindi natin alam. 15 years from now, no, mag-guide natin sila ng tama. Hindi natin ating mga anak. Yung minsan critical sa mga pastor, na ang ating mga anak, maglihi sila. Mahirap na magpastor. Kaya pag-pray natin ang mga anak ng pastor. Okay? And thank the Lord, no, na isa sa kanilang speaker nila this morning, ay malapit sa puso, of course, ni Pastor Andre. Ito yung pastor nila, single pa siya. I don't know kung nakita naman sila kay Ma'am Grace. Nakita ko kung sila nakita. Salamat kay nakapunta dito. Ang pastor, speaker nila kaninang umaga, nila Pastor Andre, nakavisit na before. Single pa siya that time. I don't know kung katrabaho na siya, nag-work na lang sa barko, I don't know kung wala pa. Wala pa. So, it's been a long time na last visit ni Pastor niya. Kaya salamat. One day, i-impress ni Lord na kunin niya maging speaker sa kanilang 9th church anniversary. At the same time, no, it's a blessing na masiran din tayo ng blessing ngayong hapon. After doon sa Esperanza, mga kapatid, na-meet ko ito si Pastor. Last year siguro, during sa Pastor's Conference ni Pastor Dan Season sa Mount Calvary Baptist Church. Di pa kilala ako ni Pastor Andre. Ito yung pastor niya. That was the first time nag-meet kami. And I'm so happy na nag-inform si Pastor Andre na siya yung mga speaker. Makabisit sa aton this afternoon sa aton church. It's a blessing na ma-challenge na karon, of course, with the Word of God. Ato na i-acknowledge. Main mo, Pastor? Associate Pastor? O Assistant? Okay. Palihog din daw ba? Anong pangalan? Jasper po. Brother Jasper, single pa, ano na, take it na. Okay lang mo ba? Okay, salamat sa pagsama sa kanyang pastor. Amen? Praise God. Ito talaga, kailangan namin ng mga men na willing na mag-support sa pastor. Lalo na pag mga long trip, kailangan ng kasama ang pastor. Okay? Hindi tayo magtagal, makinig tayo. Sige magalawa. May usapan na tayo sa bahay. Now, kapag pag sige takbo-takbo sa bahay, hindi na mag-ano si Daddy sa simbahan. Doon na kami mag-usap sa bahay mamaya. Kaya pag ano pa ito? Pag maglakad-lakad pa, magtakbo-takbo, tapos mag-disturbo mamaya. Alam niya na kung anong gagawin ni Daddy sa kanila. So kayo din mga bata, makinig kayo ha. Huwag magsalita, huwag magsigitak-takbo. Okay? Makinig kay ano tayo? Mayroon na tayong preaching tayo. So, ating welcome sa ating pulpit, tayo po tayong lahat. Okay, I don't know kung Berian ba yapon? Berian ba ang church ni Pastor Ali? Ating welcome from Davao City. Pastor Ali, please come and challenge us this afternoon with the Word of God. It's a blessing mga kapatid na tayo po ay ma-challenge ngayong hapon. So, prepare natin ating mga puso, ating mga Bible. Iwasan natin labas-pasok sa ating auditorium para makafocus tayo. Amen? God bless, Pastor. And good afternoon. Salamat kayo, Pastor. Amen? Amen. Kung saan nagsugod na o pag-inform sa akin.
Pastor sa pagkalian. Okay, kayo sa Thank you kayo sa pag-welcome. Adolo mi diri, pagkaman dito sa anniversary, tanaw, nagsakakon, tanaw sa mintag sa mintag ba. Sulti ko sa Pagkauban si Brother Engineer Jasper, nga kalakon ko dito kay 2 years na siya dito, 9 years ang simbahan, pero ako ang gibuhat sa Ginoo dito, labi na sa inyong pagpaluyod, ang mga tao na nihatag niya, dibuhat ba sa inyong ang gisaligan dito, inyong po ni Brother Jasper, assistant dito sa church, leader sa young people, so hindi pa lang mga kanan na yung anak na blessing sa Ginoo ba. 9 years na sila, pero yeah, good sila. Ang amua ni Agi ni 9 years, ikapila ka ng pastor dito, ikapito. So, ang hiling ng simbahan niya, ang aming simbahan, kapito nagpaghin. Pag 9 years na mo, hantod ka ron, 5 years na, wala may nagbalhin ka ng location ng because sa Catalonian Grande, kung malunod ka, silingan mo yung Pulong, Duterte, marami ka ako ng property, magkaayo. So sige, nagbalhin for the past at least 5 times, or 7 times, and then 13 years na ang simbahan ba. So kanina, isa nakalunod ko sa history sa simbahan, na mga pastor, di magahutay, di ko siya sa Rasol, pero ikapito na siya ng pastor. Pero bless gihapon ang simbahan. Bless gihapon kay i-provide na gihapon sa Ginoo. Nakahila dito ano ni Pastor Aldrich kay dito sa Davao yung Amerikana, nagwali ko sa yung lula na matay sa Korea, bulitaw ko siya sa funeral sa Korea Pastor. Miyembro ko na siya sa Nirvana, sa Jerome, ito kay siya, kay makasasala ko ko. Hayat naman siya karon. Sa una, ito siya kayo, niya Lumiere, niya yan sa ina, Nirvana ba? Kasi kung Nirvana, itong mga banda-banda sa mga panahon para ko ito, yung ana, niya, at ito, nagsugod niya, na-save siya, tapos, ito ka na-save ka, o ka na-save dyan. Nagkuhan siya sa simbahan, natabang sa kuha, bugay, na ako'y klase, niya, iya kong asawa, nagpipog ko na pastor. Iyan isulti ko sa iyang simbahan na ako nung kasal, tinuod na, pero nakalimot mo siya na ako po yung rason ng pauyab sa ilaha. Kaya ingon ko, muli mo na uyab, muli na nakita guwapa sa kalimutan. So, ako ang nagpo sa iyaha, pero siyempre, naana sila sa saktong edad, niya ang iyang asawa, kanang mangita na po guwapo ko ba? So, ako dyan, kami sa asawa kayo, kita na po style na sila ha, hindi ulawon ko ni si Pastor Albert. Ulawon ba? Yung asawa iso kayo, waray-waray mo na. Pero, tutan ka na, nagdapo na sa simbahan mo, may gagaw na dito, pamilya pa. Pero, blessing din kayo na nakahila siya sa mga pastor, kay sometimes, sa control ba, sa ilagan sa Italy, sa ligan mo sa Ginoo, impart ko sa iyaha, kung at least sa iyahang journey sa iyang kinabuhi, naagid siya diri, malagad sa Ginoo. Ako kayo nga kuhan, di ko sure kay first time na nakaila, dito sa Jinsan, di ko sure kung tinuod niya ang isulti na magwala ko karong hapon, kay akong itisting. Sa tanan ng pagkailan niya, di ko tinuod niya ang istorya. So tinuod na ni karon. Kaya hawagin ako diri. So, blessing tayo. Isa ang ako ang oban nito sa simbahan, engineer ko siya ang leader sa youth namo o sa leading, sa media, kay bulan ng libre urban, tapos karon po siya kung mag-provide kasi pastor, daghang magamit pa. So again, salamat po na maka-privilege sa inyo na maka-share sa tulong mo. Sige no, ulit ni, pag-uman ani, kay siyempre ngayon kasi masawa ko sa iyo. Niya, dagang kong hapon dito. Per Sunday man karon, kada per Sunday akong schedule na isumiling sa church, kada per Sunday at least ang kuhaan, malugaran nila, i-cancel na mo kay Wapin ko dito lang may susunod ka Domingo.
Pero kada first Sunday sa bulan, excited ka anak kay bago na po ang mood sa mga tao, kung sa plano sa Ginoo ng sunod-sunod na bulan, kaya lahat mo na itong schedule kung gustuhan ta, lahat kaayo. Ito ang Sunday, murag sinima na, ito ang sinima na, murag binulan, lahat kay sa kalimutan ba? Pag malipay kita na naata sa sitwahan, amen? Murag ma-audio din, murag ma-audio din mahulay sa ito ang kalag. At naglibot ka sa kalibutan, payas dito, pag-abot mo sa simbahan, makita na naman kasi yung pastor na nag-ampog din sa imo, magkaw nilang comfort ba? So, di ko sure kung sa iwali ka ng hapon, kanina, to be honest sa mga kay, gagaya na kung punta, bili ko na ako ang iwali. Kaya lagi, nag-ingon si Douglas MacArthur, nakailan mo Douglas MacArthur? Ito ba, nagsunting nga, I shall return. Ingon siya, I cannot make a battle plan kung dili siya makakita sa battlefield. Dili sa general sa base ba, yung isunod, nabasa ko ba yung biography niya. Kaya itong general lang, hindi mo sa office, sa base nila, pero siya, lalo siya na general because na-ibig siya sa field ba. So, di ko makahintong gira na battle sa bawat sa gira kung di ko makakita sa sitwasyon. So, na-adapt na ko na ba? So, every time gawas, always good kayo, hindi na ko mahinana. Pero gaganina, dili ko mga mensahe kay siyempre, hindi sa reading sa Ginoo. Pero kung di ko sure, kung sa iwalin ako, ay tulo, pero ang akong piliin na rin, katong guwapo ang mensahe na maka-opering galing mo. Diba, sa sakit yung mensahe, kung opering, nag-joke lang. Nindog ta, at kaya sa salamat, gusto tayo niya nakita Pastor Leonard Dulay, niya predicted kay Pastor Aldrich na maka-join sa mga afternoon service karon. So that's a blessing na kauli na baon ang evidence pa na ako ihimo sa Ginoo diri. Ay inyong mga estudyante diri nakaila ko ng dulo ko ba ito sa ako kumikan pero kung ako ng dili itong buhulkan. Kung yan ako yung ako dito sa pagkiruhan, hindi ko dili na mao. Mount Apo Baptist Church. Kasalabaw na ay tulong kapangalan na Mount Apo Ilado, Vulcan, tapos ang isa, katulong sa Pagkiruan doon, Mount Apo, natin dito sa Pagkiruan. So, ang Mount Apo Baptist Church, nag-graduate ko to same to 19 years old, tapos pagka-20, nag-Bible school, nag-Bible mo ni Limier, missionary ko, siya mo itong mga ibang siya dyan, pastor ako at sa Green Ball, niya, anak ba, so, graduate ko sa nahuwagan sa asa na. Nag-graduate ko 2006, natabang ko sa yahan ko 2012, tapos nag-minyo ko katong same year, niya nagsuko dahil dito sa Katalungan Grande. Hindi ko ganas ko Katalungan Grande kay mga ako muna dito ko sa Samal kay mas kasama ko ng Talungan sa Samal. Ganahan ko dito kay ako muna sa ministry ba, ay ako kasayo sa Ginoo balik-balik. Ako muna sa ministry, panalitan ko yung tao. Mabuhay ko sa Samal kay naanag mo ko sa estudyante ko dito nga bisa walay karundilya na bukid. Mga ito, balik ka magbutong. Ako ang ito ang lolo. So di ko ito magpas mo sa butong. Kanang mapas mo ka sa butong, nagkulangan, magbukat, magbusog ka, di ka mapas mo. So ako muna, dito lang ako sa Samal kay kulang ko kahapon. Ayaw may sa lubi. Naabot ko sa kanilang ng lolo, kinaminaw ko dyan ko sa pastor. Kaya intahay o masayo, dili ka blame ang mga galingon. Every time maminaw ka sa iyong pastor, you're always in the right direction. Amen. Ginoo na. Di mo saltan dito na. Ikaw gani nga anak ko, kasabot sa mga ginikanan. Pero at the end of the day, ikaw, biya sa'yo. Sila mo nakakita, based on experience, biya sa buwa. Sa atong spiritual life, importante kayo ang atong attitude sa pastor. Hindi mo kasabot sa ilang. Hindi ko appreciate mo nga makuti ay anong i-explain na tanan sa imo ang detail kapag katagkaguras na kamay operate. Daghan ang ninyo direct, daghan mga membro, na maulit ay consult sa mga problem sa ubang Sunday. So salig na lang by faith man tao, we hope by faith. So pero mga tutang din sa Bible, 2 Corinthians chapter number 4. 2 Corinthians chapter number 4. Ang kung sa sistema sa inyong pastor, pero ibang pastor na lahat, hindi na sila tuwan. Ako, to, pero di
Of course, pala today is ako sa anniversary dito o telepon nga maka-meet sa inyong pastor o maka-visit. Pero lahi kina magpaswali ko among simbahan. 13 years na kaya tigo, halos sa pwede, di ko yung tulong kaya ako obligasyon sa inyong mga karnirong teachers Ginoo. Pero kung out ko sa experience ko, tuloy lang, ako matawag ko kaya nga naman. Dili ko tamo ko responsibilidad. Gusto niya blessing sa inyo ha. Ang naay responsibilidad sa inyo, inyo yung pastor. So dili ko magpa-impress, maayo ko, bright ko, wala may anak. Pero sa, I've noticed nga, maayo ko ang ilang pagwali, pero I heard siya sa pastor, tinuro ko baya, na maayo wali sa banda simbahan, pero pag-abot sa ilang simbahan, pati maluya. Mga matay responsibilidad ninyo. So kani, ang akong i-share sa inyo, just to be a blessing, kay ang inyo yung kuan na ay dako nga katulong, inyo yung pastor ng faith sa inyo ha. So kay ano, ang tayo mga immature na mga member na, bless ko sa among speaker ko. Kaya sila na wali na blessing, that's a blessing. Tinuod po. Pero sa kalugay, diwali, nagkakaon ng mga pastor, wala ka nakaiwan. Bless ko sa pastor ko. Yan problem sa spiritual, diba? Yan ka nagdako, niya wala nyo ka kasunte. Yan, ipadungog pa dyan mo yung pastor. Pastor, bless you po sa itong speaker ba? Ang imo pong pastor muna di siyang kubong. Muna di siyang kubong. Magaling na lang kayo na ay bukas sa wala ang espiritu. Tinuod bitaw na. May malayan mo po. Abin mo ka muna yung malayan. Katayanan ako nga, bahala mo din mo ganahan sa inyong mga guest speaker. Basta ganahan mo sa mga pastor. Ano na nagpakaroon sa inyo? Tama siguro akong practice, kaya nakadungog ko sa conference ko si Olayla ba? Nasama ng pastor, mga illustration story, kung walis na simbahan, kompleto na na. Pag-abot sa ilang simbahan, ang mga membro mamatay. Kaya walay preparation. Hindi ka tama siya, siguro siya tama akong buhat. Kaya don't care sa ganahan mo sa mga wali. Hindi ko pastor din. Ako lang, naka-impart lang kung sa intention sa ginawa sa tuwa ng hapon. Ang inyong appreciation na agad sa mga pastor. Bila ka years. Ang anak ka, kita ka-change sa mga ginawa. Sa iyo lang, pastor din. So ayaw nga, na yung mga bisita rin. Hindi ko naman ang bisita. Kung express mo, nag-bless ko sa akin mong speaker, sa minsaya na ba? Pero ayaw ka rin din, naka-ibigasyon sa mga pastor. Nagsulti ka anak, nagsulti ka. Kasi nasa tayo saya rin, nung gawin rin. Intindi. Ganina, kaya nang eleksyon. Di kayo kung hindi ka rin, pero tama na ang eleksyon. Kaya kung duda, pinunggo ang eleksyon ko. Alami kayo. Sa 2 Corinthians, Dubai, chapter number 4, ako inawali sa aming simbahan, niya, kasi makatabang sa inyo ha, hopefully, walay bago, wala dyan. Kaya ako ang prinsipyo kayo, just be a blessing lang, wala hindi ko mamugos, hindi ko mo, ang ako lang salamat na kalugod ka sa tulong sa inyo. Karong ako. 2 Corinthians chapter number 4, tanaw na ito nila verse number 3 to 6 ba? And then after mag-break ko, and then lingkod ka, tanaw na ito sa prepare sa inyo sa tulong hapon. Yung Bible, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Ilang times na gawin mataalan, no? And then, yun sa Apostle Paul, in whom the God of this world, small j kay ang yawa na. The devil ba? Had blinded the minds of them which believe not. Kaya pag magtutoo, mga nakatingala ka, bisan professional na, no? Mga professional ka, stupid, mga moros, anang tinod na Ginoo. Grabe, educated kayo ka. Kaganina na gusto mo, kaya bugay na ko kadungog kay Bisaya ko, pero kaganina na nag-isip nga, sa ito, yung mga alalay dito, nag-iingon siya na hindi ka mag-start dito sa kalibutan, no? Kita ang mga young people, Kristohanon, hindi ka mag-start sa kalibutan, mag-start magpundok, magtiner. Nakatawa ko sa tanong kay tinuod, hindi ka pwede mag-start dito sa kalibutan. Kailang kanta, this world is not my home. Kaya walang may star dito sa kalibutan, mag-star sa langit, amen? Ako sa Diyo. Nagsara na na Bisaya, kanang star ba? Star. Pero nasa na nagkasabot mo sir. Pero Bisaya kayo na ba? Lugan. Nagsara ka, dumog. Lalong na nga Bisaya. Kanina lang ko nagmatapod. Bitaw, tinoon. Kung imong gamitin, para di lang ka matulog. Dili kita gagawin. Asa ka nag-star ng hotel, ha? Bisaya kayo ba? Tinoon. Ayaw mag-star sa kalibutan. Kaya nasa langit ang star. Amen?
2 Corinthians, yun ang Bible, saan talaga yun. Yeah. Verse number 4, in whom the God of this world blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. For God, who commanded the light to shine out of darkness, but shine in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Ang mga verses nila, mga pag-recite na ang title sa verse number 4. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Atong tanaw karong hapon, beware of Satan's blindness. Beware of Satan's blindness. Let's pray. Father God, we thank you sa mga pagkahayon sa mga kinabuhi. Thank you sa mga pasaylo na pinagkatayon sa mga mga appreciate ang mga goodness ang mga life. Always pagkanaw sa mga problems, sa mga negatives, kalimot na mahal, na naman napadayon sa kinabuhi because you give us sa mga grasya, kumahayon ka sa mga kinabuhi. Thank you sa mga himong diri, paggamit mo sa mga lagad, ang mga church, sa paghahatong dito sa church, mga asa nyo nagkikita si Pastor Aldrich with his family. Thank you, Lord, na tayo na gamit mo nimo para sa mga katuyuan sa kinabuhi, na purpose na na ako dito sa mga billboard. Salamat, Lord, na nagka-witness mahal na you're not a respected person. Yung mga grace is abundant sa mga tao sa mga pangalan. Thank you sa privilege. Thank you, Lord, na karong adlaw makakita yun sa mga butang na hihimong-himong sa Davao sa mga lumato mo sa silang. Bless you, katabang sa mga anak diri. In Jesus' name I pray. Amen. Mr. Saints, salamat kayo. Beware of Satan's blindness. Ingon na diri, the God of this world hath blinded the mind of them which believe not. Kabalo mo nga, ang pinaka-worst na mahitabo sa usa ka tao is ang pagkabuta sa iyang unahuna. Pinaka-worst na mahitabo sa usa ka tao, kanang butaya mo unahuna ba? Amin na ito, buta ang tanaw. Kanang buta ang unahuna, nga naman, kaya dili niya makita na buta siya. Kanang buta sa mata, kita niya. Huwag niya siya makita. Pero kanang buta sa unahuna, at least na, kaya huwag siya makita, na buta rin siya. Bisan na siya mata. Tao nga buta, ang mata, wala siya makita. Pero ang tao nga buta ang unahuna, wala siya masabtan siya nakita. Mao na pinaka-worst sa tao nga buta sa iyang mind, kay bisan makakita siya, di siya kasabot. Satan, or the God of this world, hath blinded the minds of them which believe not. Meaning, na may mga tao nga, just like, kayo mga tao nga colorblind, nakapastor nga ilama, pero ako na ay pagkagamay, hindi lang ko palatag ang ulam ko. Mga colorblind ba? Na hindi nila ma-distinguish ang aking color. Ako na ay gamay, pero hindi ko kayo issue sa color ko. Hindi mo po artist ba? Pero naagad ko kailangan pastor, kaulat pa ako ng mga kalunay, halata yun, di kaila. So colorblind ang tawag na ito sa ilaha. Pagkalubo mo nga, ang Bible ng hislot yung mga tao na spiritually blinded. Ang mga tao na colorblind, ibang tao, iingon sa Bible na they are spiritually blind. Let's go to 1 Corinthians. Tanawang nato ni, hindi siya pumong kay ano, tulangan mo kayo, pastor? Oh, ito po. Ano mo? Kaya ako pagkasabot mo, Lord, kanina, 9 mo, ang ako pagkasabot nga sa number na mag-anniversary ng church, same ang edad na sa physical na bata. Mo na tanawag, dito, dagang kayo manimba. Balik ka sa 9 years old gamay, pero kasabot. Kaya teenager pa, sa physical ba? Karang tanaw ko sa inyo, ganina, nagluto mo yung pagkakasugod. Kamo mga tagulang sa gawas, ay karang sa libre sa gawas. Namin mga may para sa inyo, ako ngayon na kagaling, nag-story ako ng religious prayer. Balang araw, mga itong mga may, kaya anak ko nyo, lingkod na, putulong mo. Naman, matagagan ang tuig pa. Niya, imbes na tayo ng sila na mahulay na sa ilang bagay, patikapi na, naa sa simbahan, pinag-grow na. Kasabot na nga, Sunday morning is not enough for a good Christian. Balik kita, pero ang ubang mangod, immature pa. Because ang tuig ko sa simbahan, 9, 8, 7, 13 pa man, kung saan sa kong mag-grow, ang Sunday afternoon man, ang panik yun nila, Wednesday.
So akong gibuhat, inuha ko na, akong gibuhat, yotro na ako, dili yung anak. Pero ako na nag-decide kayo, ako sa prayer meeting, ako nag-focus ko sa prayer lang, prayer. Kaya namin sa demonic, inyong anak, iyata. Kaya nga naman, nag-lisod sila balik dyan, I think, yung anak ko ang ban siguro na simbahan, no? Pero kung mag-grow, magtaas ang number, mag-increase ang number sa simbahan 2019, ang inyong spiritual should be mataas po. Kulangan dyan po sa demonic, balik ka. Muna nga, tanawang rin, ito mga adult dyan. Ito mga adult na hindi lang edad, pero spiritual, good mo ba nga? Bigyan ninyo, biyaan ninyo yung pastor. Pinakaluya ko sa parts kinakis pastor nga, muna niya prepare sa morning, nag-appeal, after na nag-anda pag mensahe niya, kamay lang, kita ba pagkapon? Dili diyan na, tanaw, dili diyan na yung nga sa pag-study. Kung Sunday morning, inaghan kaayo, mag-study ko 2 hours. Unya, kay Sunday afternoon, mag-study ko 1 hour lang, kagabay lang iba. Dili diyan na igahanin na na. Same na ang gihatag ng ipon. So, ma-disappoint kung ano, balik na mo ginitama sa iya. So, salamat sa Ginoo nga daghan na doctrine sa encouragement kaya sa mga pastor gawa sa balik. Ato ka sa atong gitanaw karong hapon nga yung ang Bible na ay mga color line na tao nga yung mga spiritual lines. 1 Corinthians chapter number 2 verse number 14. 1 Corinthians. For 20 years, nag-umo balik-balik, mag-dimit. Di dyan nung anong italaayon, ay ulong mas Ginoo. Ulong sa tao, laay ka, kaluog na ko na. Nakaluog na ko. Di dyan nung anong sa kalugay ng mga Kristohan, 20 years na ka, 10 years, 15 years na ka, nga nung always praise sa mga haning. Kaya sa ato po pangalagad sa Ginoo ng God, always ang atong hinumduman, ang negative, masulti sa pastor, pili ang positive. Bawa na, kamo sa atong human nature. Mas timanan pa natin itong statement niya na iyarag ko itong nasulti kay Kapoy, iyarag ko itong isulti ka, ay hindi man din perfect ang iyang mind. Nag-ampo siya, Lord, guide me what I say, ang sakto ng word, pero based on my experience, makasulti dyan kung dili ko sa iyo ang victory ng isulti, dili ko imangani, pero kasagaran manutis na ko, ang timanan sa mga membro, katong negative na statement. Naikanagang maayong isulti sa pastor, di na lang hindi mo natin sa balay. Katong makatabang sa imo sa mo na imo na tanan simbahan na imo na. Mo na nga bisan dugay na ganahan gyapon ka paminaw kaysa una giwali ko mo ka naminawod. So ato lang to na ang Bible ang spiritual blind. First Corinthians chapter number 2 verse 14. Ingon ang Bible dira, di ba nabasa na ko na ingon ang Bible, but the natural man God say ko ta, ano natural ba inaana ta? Beginning receive not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them because they are spiritually, mga scholar nagsulti, ganang word discern simply means blind. They are spiritually blind. Sila mga scholar. So na mga colorblind na tao, na po yung mga spiritually blind. Kaya mga spiritually blind, for example ba, di ba kung tayo ilang mind, di ilang mata. Kita sila sa ilang mata, na Bible eh. Pero dili nila makitaan sa ilang una-una kung sa importante ang Bible sa ilang tao. Kapalawin sila, huwag ka nang imutang sa hotel. Bible na, niya nakadala, i-display, nakakita ko pastor sa una, kung tawag ko pastor, baptist, magkawag sa papa, sundalo man siya, kailan mo nitang sinulog siya, karaan pag sinulog siya, baptist na siya, nasa tiyumpo. Tapos, ligo siya sa kumululo, kaya luman ang kumululo sangal. Pagkamatan ko buot, ay simbahan kilit sa balay sa kumulo nga ay bisiti, independent fundamental Baptist Church. Pero kung sa trabaho sa papa, nadala ko niya kay nilagay sa gusto nga makasala kay hanap ng sundalo mo. So, ay ko nagtako. Kapalitawan ko, mga 12-13, ang ako ang nasugdan o journey sa spiritual. Mga Pentecostal ba? Hindi, maana-ana ko garang ko. Pero wala ko itong tumba. Kaya akong ginuhuna ka ng tumba ba? Itong babae, kasi tumba, wala siya pamahuli, anak. Kunya mas may kinta. So, sa time sa pagka-teenager, kaya naanan kagbata pa sa simbahan, may Amerikanan, muna ako aba. Pero wala yung kabalo nga, nung sa makita na itong Bible, kabalo, sige punod na kaya ano, spiritually blind. Kunya, kabalo ang mga tao nga, ang prayer is always right, hindi maampo. Ikabalo maampo, kaya spiritually blind. Kita man nila, kung sa position sa prayer. Diba? Pangugangan 62 plus, maamis kasagaran yung libro, kaya kasagaran yung mag-ampo ng bata, biya. Kita kayo, mag-ampo ng tanong, ano no? Yung mata. Ikaw mag-ampo yung nana.
Ngayon si Paul, ito yung actually, hindi ko sa inyo nga. Pero, very cute kayo siya mag-ampo, pero ang mga tao, nakakita silang mataba, anak, Bible din na. Kasi di mo kita sa una-una nga, importante ang Bible. Pretty only blind lagi. Nakakita sila, mag-ampo, mag-luhod, anak. Pero nga ang ilang life, prayerless kayo. Hindi makita sa una ba? About sa giving, yung mga tao nga, katalo sila, mag-offering ba? Pero, ingon tong, nasangyawan ako nga, ang tayo kung ano yung mga anak, professional sa laman nila o Christian na simbahan ba? Yung ano ikaw, dili? Danahan ko sa katoliko, pastor. Ano man? Pwede mo hatag kung dili. Nakabalo siya sa simbahan, adyo giving, adyo offering. Yes or no? Ang problem is, spiritually blind, nakita sa mata, matagilita mo simba. Hindi ko sabta dili nga ang blessing na sa giving. Kaya spiritually blind man. Amen. Wala mga spiritually blind. Kita ang simbahan, sa mata, pero sa utok, di makakita na, di na church lang, that is the house of God. Karon, ato kitanaw na ang spiritually blind mo na ang iyang mga nakita sa mata pero sa unang na dili kita kay isabta kay nakita kay spiritually blind. Tanawa na sa John chapter number 9 kung saan yung isulti ni Kristo na medyo lalo gamay pero mapawara ko kaya makulit man siya sa mensahe. John 9:39. Kung saan ko kita sa mga spirit ngayon ang mga spiritually blind di kita. What the reason? Muna sa John chapter number 9:37. Ay, mention ko kanina, mga professional, tinala ka ba, ano naman sila, magado, ano yung nasaktan niya. Ano ko? Anak sila religion, wala nang ginasa logic, di ba gusto mo? Ngayon, mga attorney, mga mister, mga professional, attorney, ano, sige mo sila, anak sila religion nga. Huwag na nila na makita na nonsense kayo. Pero tanawa ko, kung saan rason nga naman. John chapter number 9, verse 39, yung Bible, and Jesus said, for judgment I am come into this world. Now, that day, itong wala kakita, ang susunod, might see. And that day will see, itong mga nakakita might be made blind. Naung sana, ingon si Jesus Christ nila sa paghukom niya, tungkol sa kalibutan, katong wala makakita mo sa kanya, bimindri. Ang pasabot ni Jesus Christ nila, katong mga tao na magpaubos, makakita yun. Blessed are the poor in spirit. Mga kasagaran ang mga tao na dili lang sila spiritually blind. Ang rason nga di sila makakita sa truth, pride. Pride. O na, garbo. Santo say, bisang Kristohanin na ta, naagahapon, naamanak, pero when it comes to the preaching, the mensahe sa Ginoo, ang pastor gihatag sa imo, mag-focus yun ka para makakita kas kabubuton sa Ginoo sa iyong kinabuhi. So, ingon siya, ang mga makakita. Nga naman! Kung magpaubos, makakita yun ka. Baisa, takag mensahe, di ka magpaubos, na! Di ka makakita o si Mayong Bano sa Ginoo sa iyong kinabuhi. Muna ang isip niya dire. Those na ay garbos kinabuhi might be blind. So, ang pangutana karon, kung sa may gamiton sa Yawa, what Satan uses to blind sa mind sa mga tao. Of course, ang discuss na magaling na ang pride. Nakabalo ba ka ano? Tanawa ko, it's very clear sa Revelation chapter 3. Gamiton sa Yawa ang pride to blind sa tao. Kaya huwag mo siya kabalo na yung spiritually blind siya. Ang Bible, islot na spiritually blind, unsaved. Pero ang imong makita nga hindi siya makakita sa truth, garbo. Tanawa ko sa church sa Revelation chapter number 3. Serious ba yan? Sana sa garbo. Serious yung kayo. Tanawa ko. Warning ni John, the beloved sa church sa Revelation sa mga simbahan. Revelation 3:17. Yung Bible nila. Because thou sayest, I am rich and increased with goods, and have need of nothing. Grabe nga rin no? And knowest not. Pantay kita na, labi ng mga professional. Ang amo arit ko, naanay ng tubo mga professional. Kaya si Brother Jasper, engineer. Sige na siya, anis na Argensan. Dili. Kaya nahiplanta sa bihor, pero I always establish sa ila. Kaya kinsa mo ka ng mga professional sa simbahan. Once masunod ka, you're a servant, you're a member sa simbahan. Bila ang labok. Dili ang palabok sa pastor. Dili yun. Masukod yun yung Ginoo.
Isuko siya. Pero bantayan mo ng garbo mo na yung blind sa tao na ay, ang pastor, for example, yung taas ng education. So, nalipay lang po, pero yan sa Ginoo, na yung mga red guide sa musulbahan ay mga professional. Pero establish na natin na ang ato ang kahibalo, ang ato ang position sa Ginoo, diri sa simpilan. So, ayaw ko magbubugi sa Ginoo. Nasa musulbahan, magulang ng transfer, pagka malita, pastor, 3 hours mo simba, dili ka ito malita nga ng kwarta. Pero gusto ng kwarta mo. Pero mo simba ka, okay ba? Good, mga Christian, good. Pero wala na rin ko na yung kuhan. Pastor, naan mo yung sapato, sige, naan na. Kung ba ko intensyon? Pero naligay sa ko kayo, siyempre kasi wata na ko sa hati, bago ka nakuhan, kasi muna ba, mapalit ang pastor ba? Matag mo, out of sa heart na maayo, kung ayaw pagkulat ng provision, na pabugan ko ni pastor sa ako, dili ko nana. Dili ko dapat ko nana. Ayaw ko expect anak kay usahay ng pastor sa kadaghan niyang gidala. Dili niya mahatag ko sa inyong i-expect. Sa uban, pero dili masipahan, iingnan niya na, grabe mong garbo. Ingon siya verse 17, nag-ingon mo, I am rich, increased with goods, and have need of nothing, and knowest not mo kabalo that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. Sa mga pastor, garbo. So kung tanaw ta, atong tanawon ang mensahe nga, beware of Satan's blindness. Na ito lukutan, tanaw na ito kang hapon. Lukutan, share ako sa inyo, hagikan ang nga text sa 1 Corinthians or sa Talapita, sa context, 2 Corinthians chapter number 4. Ang una, buhaton sa yawa, to blind sa tao, mauni, luwan, Satan, importante bining, Satan blinds us, or you, ikaw, sa tinuod ng meaning sa gospel. Satan will blind us, ipagmutatan niya sa tinuod ng meaning sa gospel. Nga naman, pastor, kay akong experience ba, pila ka times makasangyaw, kayo siguro si pastor, pero sa ako, na-miss ko kay, siyempre, Christian nation sa Asian, pero di ko tinod, pero maka-encounter ka masangyawan mo, matala ka na, makadungan ka sa Jesus Christ, 100%. Pero dito ang problema sa pagkamatay na, ibibigong siya, anak kayo ka, ang ka na di remember, pinakadlaw ibibigong si Jesus Christ. Na kini isa babae almost magpapasyon ng niya 9 days. Kaya niya muna ka lang mamatay ang tao niya iimbal sa mar. 9 days pa na. Ang isa ba ko lang, 5 days. Importante biyan ang tulog kaadlaw, apil biyan sa gospel. Tanan nakadungog na namatay si Jesus Christ. Dili siguro tanan nakatuo nga nabanhaw. Pero diha ang problem karon sa iyang pagkadubong. Kung sa buhaton sa yawa, i-blind niya ang tao sa tinuod ng meaning sa gospel. Kaya naadira ang mensahe sa iluwasan. Natanaw na to, si Apostle Paul nag-explain, nagkapagtanaw na to ang text yun or ang reference kung sa meaning sa gospel. Bakit sa gospel? Importante ni literal, nino ang makuha ninyo nga importante ni sa mga simbahan. Dili lang sa unsaved. Sa mga saved po sa simbahan. Ano? Ioctro din sa yawa ang tinuod ng meaning sa gospel. Line niya. Kung saan ang gospel, pastor, 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. Nakamay kita ba? For 20 plus years na mo rin kabalo na mo asa ang basis sa gospel sa iwasan. Karon, ang buhaton sa yawa, i-blind niya ang tao sa tinuod ng meaning sa gospel. Later on, more excited dito kung simple about sa gospel ng kuhaan sa yawa. Moreover, brethren, chapter 15, verse 1, 1 Corinthians. I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also you have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, and also not if ye keep in. Meaning, ingon si Paul sa Bisaya pa, ayaw ka rin asa ka ng luwas! Amen. Ayaw ka hunahuna ka naluwas ka sa imong pagka 20 years na membro sa simbahan. O kung sa position ni mo sa simbahan, sinaligan pa ka, keep in memory nga naluwas ka sa gospel. Ingon sa kong anak. Salamat sa Ginoo mo abot ko 30 years, 40 years, daghan pa 50 years. Hopefully di pa mag-rapture. Siyempre, gusto ta mag-rapture pero
Kung di pa mag-rapture, at least intact ang simbahan. Punta na pang gospel gapon. Kagwapo na. Pero ang yawa, iglayin niya ang tao sa tinog ng meaning sa gospel. Nga no, verse number 3. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures. And He was buried. I-appeal din niya. Naambot sa inyo, pero sa akong pagsabot nga nung importante ang pagkalubong ni Kristo. Di ba nabanaw siya? Yes or no? Yes. Okay. Kung nabanaw siya, ikatulong adlaw, nga naman, yung Bible, ikatulong adlaw. Kung nabanaw na galing siya, anong niya abot, magtulong, anong nilalaman lang duha? Bugay ba? Ito mga Pilipinong galit-galit beta. Lord, kung nabanaw na naman galing, kung siya naman ang galing, anong ilugay-dugay ko mo? 2 days na lang, Lord! Hindi ba naman walang istorya? Or one day, pagkamatay na rin, banaw na yun. Ang sabi, significant sa Bible sa 3, anong ito 4? Di ba, yun ang Bible nga, yung sa Jesus Christ nga, natulad kay panahon sa Lazaro. Ngayon na itong babae, anong panahon kay bahon na siya kay 4 days, hindi mas rin na itong, mabaho ang tao. 4 days, mabaho. Sa Lazaro, mabaho ang ito. Kay 4 days, nagkilabong gusto ni Kristo, di ba, banahon? Tanggal ang bato, ito yung ikso na ayaw kay murag, nabaho na lang kay 4 days kung 3 days na ito. Si Jesus Christ, 3 days ba? Kaya nga may buwang makura, pero kasi significant sa number 3. Ako po ito, mauni. Importante yun ang kumplito nga meaning sa gospel. It's because kanang 3 days kung gilubong siya, naghatag na sa ito kung sa importante ang pasaylo niya. Kaya ang salang ko na to, ang nature sa salang na to, kay naa sa pas. Ano tayo salang sa pas? Kung sa inyo, nalimot ang ginawa sa inyo sa lasa una! Ang membro doon ko, natingala sila. Natingala sila gusto ko. May faithful na kini mga papa, kini mo. Ngayon, kung saan na ito, nalagang ang problema ng mga anak. So, nag-question sila nga, mauning kuwan sa Ginoo sa kuwan, simba ko community, o niya ang tabang, niya ang akong anak, di ko dala sa simbahan. E mo na expectation ba? Pero ang Kristohano na, o ba na nila, pero reward ba? Kuwan mo na. So one time, nagwali ko, kita sa pulong sige mabili ako ako, kita sa Bible ng principle ba? Yung ani siya. Pero saan ka naluwas na? Iyon siya, 30. Kung sige buhat mo, sa wapag ka naluwas, 30 bilo. Grabe ka makasasala ni mo eh. Grabe ka makasala. So naluwas ka. Kunya, sugod kang pangalagad. Ang imong gusto nga nangalagad ka, wala'y bayad to imong sala. Kani imagine sa diyan na kay buot, butang luwas kang 40. Naamig pag-anto sa kasing-kasing sa Ginoo sa imuha na bulat, luwas kang 40. Kunya karon pagkaluwas ng mga lagad, maghaya-hayahay lang ka. I-feel ko nimo ang heart sa Ginoo sa dihang di pagkaluwas. Kaya pinin mo magsimba na ngay. Tinanong ka imong anak di na mo sunod. Uy, ayaw kalinti mo sa pas, although pasaylo na, pero na consequence na. Makita nimo, dili ingot ang punto mo ni, konsultinan ko. Aron ma-feel nimo kung sa'y na-feel sa Ginoo nga sakit sa diyang di pa kaluwas. Sakit ko. Akong anak pa, nalagad ko niya, kita na ko. Wala na sa una, na yung Ginoo, na yung iminipagal ka ron, sakit ang heart sa Ginoo. Muna, ang pasarot mo ni, amintras bata punta, maluwas ka para gamay-gamay lang yung mga tusok. Nakaisa na sa past. Uban, nakalimot na Ginoo mo. Makasalat ka sa present o sa future. Muna ka significant sa tulong na adlaw na ay complete o sa una, karol, o sa kaumahon. Amen. So, ang yawa, i-blind niya ang tao sa tinuod na meaning sa gospel. For example, kabalo mo nga, nakadyo mga simbahan nga it should be nga ang mga mensahe na to nakadyo kauban na kaluwasan. Na gospel good may balita. Pero ang problema karon daghang simbahan, ang gospel wa na. Mapunong-dungog na lang, naluwas sila. Sa kaubaon, dili na klaro ang mensahe sa gospel. Even Baptist. Pangutanaw nimo, say ka okay, bugay ko membro aning simbahan ni. Di na klaro ang meaning sa gospel. Mo na i-blind sa yawa ko ron. Kaya dapat every mensahe madunggan sa simbahan, sa mga membro, it always points sa maayong balita na kaluwasan niya kay Kristo. Ang waton sa yawa, bantayan mo, ganda mo na-story mo ba? Nga dili klaro ang pagsulti luwas sila.
popularity sa gospel ng makaluwas, ang ilang una, dugay may ani nga iglesia, akong lulo kami, lulo sa tuhod, nagkapandol-pandol na. Bago sa yawa, i-blind niya ang tao sa tinuod ng meaning sa gospel. Luwas ka tungkol sa gospel. Ang simbahan, every time nga ihatag sa Ginoo, madugda ang isa, naagi unod about sa kaluwasan. Kaya hindi ka na dapat mawala. Ang generation, nakasunod-sunod, nagpuli-puli, pululitan o pulili mo, bantayan, na-gospel. Pero mawala na ang tinuod ng meaning sa gospel. Niya, daghan na kayo mga unregenerated ng mga membro. Kaya wala na kasahod. Kaya ako kung 13 ba yung Ginoo 40, yung mga anak-anak ba? Muna, ito yun ni Pastor. Ang among mga anak, puro lalaki, Pastor. Puro mga lalaki ba? Ibantayan din lang ka, papabutis. 13 years old. Papabutis mo ko kay iyang magkada, papabutis sa banyan, papabutis mo. Luwas na ka, pause, nagsangiyaw sa mama. Okay, wala talang sa lahat ko, kaya naman papa, nagsangiyaw ko. I want to see kung saan itinuod sa iyang pagtuos kaluwasan ba? Kaya ano mo na ba ganaya itong mabilin sa itong mga anak? Ay, istuanan ko kaya kung papa, Pastor, ang trabaho sa yawa behind anak, i-blind na niya sa tinuod ng meaning sa gospel. Importante yun na. So kung tanaw ka, isa sa mga gamiton sa yawa na kuwan, di ba, si Apostle Paul nag-isok galing siya na ay another gospel, pero hindi dapat another twisted siya ba? Nag-series niya siguro, kalimot ko, pero sa Romans, matawag mo na 11 or 12 times, gihisgot niya gospel, gospel, gospel. Pero at least nasa Kristohanon sa church sa Rome. Kaya amin na ito ang gospel para sa mga believer, isang yaw na ito ang may balita. Daghan mga professing Christian na kulang ang magsapot sa gospel. Una, sa Galatia, sa Romans, masabi mo na entire book, 11 or 12 times ang gospel di-mention ni Apostle Paul sa mga santo sa Rome. Kaya gusto niya, ma-establish sila totoo. Remember, anak, na magbantay ka sa imuhang pagka-membro, pagka-sukol Christian kung asa yung kaluwasan. Kaya ang yawa, mag-change din siya sa tinuod ng meaning sa gospel. Muna dagang simbahan karon, di mo wali og kaluwasan na, kapalungog na sa kaluwasan. Naung sa, dili klaro ba? Base ang pastor unconverted siguro. Pero even sa, basta kasi yung una, dili baptist. Naana na baptist nga wala na klarong kaluwasan. Kana man ang rason nga mapelosita. Kay pareha ta anak sa Ginoo. Bahala green yung simbahan ang mga brown. Bahala lain-lain. Amoy na lang yung buburo ng Texas. Kamay na dito siya sa amin, no? Kung sa tanong. Yung anak, bahala lain-lain tao. Kuan. Ay, tanong. Tanong na, anak yan. Kita tong dito ko pastoran. Kapit dito na, ilang steps ko, no? Yung anak ba? Kuan. Ang distance, yung anak. Kay mga pastor mo sa estudyante pa, labi na sa unang mga kaisip, kung dagang tayo research ba sa work, preparation, sa una, kanang nakabalog kung mabinyo, kung hindi nyo kung kapasa ng libro kani. Kaya siyempre, kumanak ka sa mga asawa, yung anak, so samtang na ako sa mga ako, mula silang basketball sa lunes, ako nasa library. Kung tinuod dyan, pag kami nyo mo, wala dyan kayo oras. Ipasa. Muna, ang tanan akong idea, di ka sa nabasa sa una na muna yung buhaton, na kayo simbahan, no? Yung kuhan, tanaw, importante ang distance sa pulpit, anak. Anak, so kung sa akong simbahan, anak. Kaya wag mo ko, di makagiwal umuan sa may gusto, kaghan ng ninyo, mamita, maminaw, lugit, ika. Unya, maminaw kung kaya kasabot, ato, lagi ba sa personal research. So, itabangan ako kung galingon niya, pati ko sa simbahan, kakuha ko ng idea, kaya ali ba? Kaya lahat ito ko naagi, pero ang pinaka-main thing na isa na itong gospel. Amen. That's right. Isa na itong gospel. Isa yan itong gospel. Ilocano yung pastor, isa na itong gospel. Amen. Bahala na itong color, aircon mo. Ako pastor kayo, okay, kung duha daw, duha ka ako, akong ibalibaran, kung niya pakapinin yung duhan, kaya nag-libre ba? Pero di ko ganahan sa okay na nito, hindi kayo bugnaw galing. Kaya magpundo ako mo ito. Bugnaw, kita na ko na. So ako muna, kung mabot sa panahon ng Ginoo, mapet, kung mamang buot, kaya hindi ko makabuot.
free na. So inyo mag-aircon, so lagi tayo pata, mag-aircon kita. Okay, aircon ninyo inyo ha, niya, diri rataman. Diri, yan ko hindi ko kato. Kilala lagi personal ba? Personality ang pastor. Bakit sa kurang mundo? Ang pundo juga ng motok yun. Bago lang mag-aircon, tabangan ni Brother Jasper ang saka yung na mo kaluha. Duha dyan ka, ani ba? Kasi di payah sa asawa. Ay, mo sila nini, ang asawa. Magtulog sa pangita sa batay ka ng simpa ng pilit. Mga ikot init kay tulad yung aircon. Ay, mas init sa stage mo. Tapos, yun siya na. Sige, Sabado ko program yung preparation mo. Pamilya sa pastor, asawa sa pastor, program na. Halos din na magtinugay siguro. Focus kayo sa tumapon sa program sa Saturday, gabihin, basta tayo pagka-Sunday. Pagkakalang gabi ba, feeling ba nga, ay, awat na lang mag-aircon ka. So, sabot din, sige, ito, balon ng mundo. Ito sa office ba, kayo nag-aircon. Gawa na kagabi. Kita mo po yung kapitong nawa. Mura magtigulan yung pagbati ba? Kung laylahin mo ka, ang sit up, ang importante, usara ng gospel. Diyan ka magkasalato. That's right. Dili nga ako isyo kung ano sa modesty ninyo. Di mo kumutog sa inyo na. Di na ako isyo nga ninyo ha, kami wala. Kanya na amin, yung kamuwa. Importante nga, ang gospel na mo, gospel ninyo, ang gospel ninyo, gospel na mo. Mga gina. Mabantayan na to, na ang yawa, mag-blind sa tao, even ang Christian. Change siya. Wata kasabot sa gospel. Sabto, hindi mo na luwas ka. Keep in memory, luwas ka. Tayo, kung Jesus Christ kapag mo. Ano ang luwasan na to? Ikaw na to. Another thing na manotice na to, na ang Bible, nag-hisgot po na ang tao, i-blind po siya sa yawa sa pagpresent karon. Not only ang tinuod, the true meaning of the gospel. Muna, King James na punta. King James na punta. Change ganyan yung version. Change yung tanan. Ang loy ito mga anak. Di nila kasabtan, sure ka sa langit sa first generation. Di mo anak siguro. Tanong na, trabaho pa na. Harap siya, bukpan na ito pa. Sabi ni Bible, hindi pa. Change na. Ano na, dili niya sa pausuhay. Pagdagang masibahan karon, adapt sa uso-uso. Sabi, ang gospel is the same gospel 2,000 years ago hangtod karon. Hindi na mag-change. Ikaduha, sa atong present time karon, ang yawa mo blind sa atua sa true meaning sa gospel. Pero how about this? Satan blinds you with time-consuming things. Wow, na. Satan blinds us with time-consuming things. Ephesians 5, ano natin Ephesians 5, verse 15. Sabi niyo mo, ang yawa, di siya against simba ka. Di siya against sa mga simbahan kayo. Kapag naman siya, nadungog siya pag-ingon ni Jesus Christ na the gates of hell shall not prevail against the church. So di siya against imuha, kaya ano man pitiniganan ng simbahan. Di siya against musipas pang iyong buhaton. Ano eh, Ephesians chapter number 5, verse number 15. Sige, naon na po niyo. Satan blinds sa tao with time, kanina, with a true meaning. Dapat bigyan mo true meaning sa gospel, no? Diya ka ng kaluwasan. Wala yun. Nakoy, may mga pastor, hindi ko gano'n ako karoon. Baptist sa doktrina, hindi baptist. Baptist sa doktrina, super kayo, wapo kayo. Wapo dyan, right in dividing. Wapo dyan, lupit ko. Appreciate ko siya. Wala sa mga hindi ko manong sa mga doktor. Kaya baptist bigyan yung doktrina, hindi ko siya baptist. Karoon, literal, wala na po sa yahan. Nasubrahan mo, wala na ako yung baptism siya. Wala na ako yung supper. Kung naman, hindi kong pwede sa yahan, kung pero hindi ko nag-distance ko, pero wala na yung fellowship, like yung hana ba, like kinauhanon na lang kay protecting sa mga tao, mga membro ba, sa ilang beliefs ba. Pero magbantay yun ta, na makita niyo mo, dili lang ang doctrine, ang batayan, dili ang time. Ephesians chapter number 5, verse 15. Time consuming things. Ephesians 5, verse number 15. Yung Bible nila, Ephesians 5, verse number 15. Saying that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil.
thereof or are evil. Luke chapter number 10. Ano na to? Luke chapter number 10. Ito lang explain ba ni Agay sa Ginoo? Luke chapter number 10. Itong babae good nga mao di perfect example sa mga tao nga business kay uhi, pasimba, balik sa hapon. Ang tanawa example niya. Luke chapter number 10 verse 40. About kay Martha o kay Mary. Tanawa na verse 38 lang sa. Now it came to pass as they went that he, Jesus Christ, entered into a certain village, and a certain woman named Martha, ang sunod, received him. Ang importante ba na? Si Martha, ilado aning story ba na grabe ka busy nga ba? Nanonood aning story? Pero, mo ni matasan sa mga tao, di ko balibad sa Ginoo. Ginawa niya si Jesus Christ. Kung siya niingon nga, Lord, okay times mo. Bible says, she received him. Tawag niya. Oh, Ginoo, wala problema Ginoo. Simba, wala problema simba. Pero pag-abot sa reality, mo ni, yun ang Bible verse 39, and she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was cumbered, busy ang kinabuhi, about much serving, ito siya kung siya ka-busy. Pero diya sa balay ba, lihupon ba? Common naman ang mga excuse. Mga estudyante, project sa school, di kabalik o simba. Pero kung istorya ka about kay Ginoo, about kay Jesus, wala problema. Si Martha ginawat niya, wala siya di malibad eh. Kadaghang tao ay mga anak ng butasan. Kung mag-isip ka about sa Ginoo, Ginoo, lagod na. Simba, okay. Pero pag ako na, wala na time. Nga naman, blind ta sa yawa with time-consuming things. Bantayan mo na, mga project sa school. Akong anak, mga bright nito kay kabalo, mga bright nito gamay. Gikan sa grade 1, hangtod sa grade 6 ko, third year ko always. O di na bright. Kung ma-maintain mo na, yun na. Yun. Pagdabaw na ko, high school na, ako 32 sa muna. Nag-school ako sa isa high school, gana ako, kuha ng card, no? Yan, system sa Davao. So, pali mo sa Davao, sama ko yun. Namin, pula akong card. So, ako, hindi mo na-issue sa kuha sa una, wala na yung young people nga serious kayo, anak, nahalang, pauna, wala na yun. So, na-enroll ko sa isa ka national high school, kunya, ang sikalian, so ito, ang ngayon ay unong gitan sa unong karong. Sikalian pa ito, unong karong, sikalian. Ito kung lingkod sa class karong. Sige na kung eskwela, nga doon kasi man, tawagan ang pangan. Ma'am, wala kaya matindas ni ma'am. Sa kailangan mo, igalan, ikaw kayo, anong kailangan kayo? Wala nang kadri. Ano ang mga reklamo ka itong first day? Ang buhan ng ulo, transfer sa samal ba? Ito sa sunod na section. Huwag yapon. Ay, dito ko, wala. Dito ko sa first section. Hindi na bright. Na ako isang kabukat sa dito, pero dito ko bibilong sa first section. So, ang suti mo niya, ako mga anak, medyo na-upload ba? Ayaw mo ba ng kamot? Nung karong, wala ko rin sa inyo nga rin, nangitamo ka. Kailangan ko ang sitwasyon sa pastor. Mga schedule ba? Kailangan magpupus ng absent ng bata. Anong kayo? Patay na ko kong card. Kaya ang espilahan ka rin, ano? Third, siguro third, kong card. Pag nawag ako sa pagkukulangan, isingitan mo sa isla. Yung isingit niya, imagine na siya sa second floor, kanang-anak ko sa espilahan, nakaniya sa ground. Ito mo kinakapon mo sa kanto. Sir! Sige siya! Yung mga anak ba, oh Lord, ayaw na sige pa-absin na. 20 ang absin, tulor akong ibutan. Pwede katawa na pag-imanungdan ka sa mga maestro. So akong ina, ayaw ka-pressure na pa. Dilitin yung mga goal kung dilit mo top. Ilahi lagi ako pinamuhi. Pag na-schedule ng pastor, sabay mong yun mo. Kung sa'yo, magmuna ka ba na ang ilang yung intention kayo, makumpit yun ba sa mga classmate? So, lahit na na, panatong award, sa Ginoo ba? Kunya ka paling-kamot ng school, kapag ka tagbiyaan mo. So, lahit ang atong schedule, lahit ang ato ang oras, na sayang, kamunta, magtrabaho ng domingo, di po tayo, di po yung sundo. Pero, gusto nga naman ta.
Ayun ko bibinuta. Pero ang yaw, line sa imo, with time for certain things. Mostly, kasagaran, may people ang problema nila. Abi mo, it's not about sa budget. Naay nag-Bible school si Jinsan, ang babae mo na, ang babae, ang interest mo ng apo, ang lalaki, ang babae. Kita ginawa, pagka K-12 niya, grade 12, grade 11, bakit mo paningaman sa pagkain? Yang ito, may kasi simbahan, lumurog halos lahat ng yung oras dito. Ikaw, tara, nagamit mo ito. Pero mga project, good man na, pero kung mag-conflict sa simbahan, natayan mo na, napasan, di na. Kaya diha ka iblayan sa yawa. Di ko makaya, Pastor. Di ko tinod. Kabalo mo mga nang bright ko? Ang bright ko siguro ginang kaya ka na muntag, matong mas maestra na mo, maghagbas naman ko dito. Huwag na ko kay kagkrado, anak. Sugo-sugoon ka. Tinod. Moral na na. Ngayon mo yung Pastor ba? Elementary ni, pag first year, ato ka sa Kamar National High School, sa kanyang po sa Davao. Na! Pagkuhan namin ka, pagtapos mo sa high school, naata ng mga valedictorian sa grade 6 ba? Pila ka grade 6 mga school, elementary na naasa around sa Samar. Niya, pagka high school na first year, magtapos mo sa national. Niya, ilado kayo ba sa valedictorian sa grade 6? Dire, niya, ako rin grade 3rd, niya. Pinapil ko rito sa mga special section ba? Video kumulimot. Ang kabray, kabulong ko sa eskrito. Na, sa iyo kayo. Gusto mo sa'yo. Memorize mo lang akong teacher mo sa science, si Sir Nabayan. So, kabulong ko nga. Kabulong ko sa mga eskwela niya. Sa first year niya. Mag-quiz niyo yung gusto. Mani, hindi ka nalaman ba? Istitong ikaw na ako study ang ihang mga discussion sa science. Na, surprise ng niya ako. Na dito sa classroom naman katong babae na Wilarche, ilado yun sa sama nga, bright ito kaliwatan, bright ito mga bata, yung ating nurse, top 1, sila yun mga, classmate ako ha? Nakagulo ka? Sa first place mo, ako ang top 1. Kaya nga naman, naguguro ko, kung nga ako rin, kada-kadlaw nag-study, may inuman ako 160, ano 160? Kami mga gagawin kayo na mahimundong daw ka sa imong istadihan kay mo to usok, katwatro usok ka. Pero ang tinuod ay kung di ka mag-study, di dyan ko mahimundong. Katulad dyan, pindi na ko to. Ang sekreto, dili-dili. Saka ay sa iyong mata, mag-study. Nakaulaw siya. Ulaw siya, di siya romansing sa buwan. Mapili mo ka lang sa slack time. Di mo kuwan. Di ka na lagi masisyon mga bright lagi. Wala lagi kong bright lagi. Pero abinin mo, ang bright, diri-diri sa utok dahil kung study lang sa buntag sa'yo. Yan. Sa B1612. Sa mga vitamin, pinong sa mama, ilado kayo. Kasi kung kayo, magkay, kung good, probinsya, kung magkay, gamay nga di malunggan, deal na kaya dito. Pero ako nabalaan, wak ko study sa kagaw, sa inom, wak ko nabalaan. Dahil kasama ulit ang study. So ang sekreto, diligence lang. Diligence yan. Dili nga, di ba lang, pero ang buhaton sa yawa, ang trabaho nato, ang school sa young people, ayaw ko rin ang kabisi. That's one thing, i-blind ka sa yawa. Not only ang tinuod, i-blind niya ang tao sa true meaning sa gospel, pero i-blind niya ang tao sa time-consuming things. Bantay ko ito. Ang simbahan, kung Santo Nino Holy Sunday, isa nagsimba ka, binigyan ina ko dyan. Hindi na. Sa battle nimo, sa kabukat sa kinabuhi, Lunes hangtod Domingo, ikat pag hindi mo inuhang kusok sa Domingo, ulang pa rin. Like yun. Ino nga, naghanong taong simba karon nga di mo kabalik eh. Nga naman, abi nila ang kabisi ang issues kinabuhi. Dili, Satan is behind na. Di na siya akin kung simba ka. Dili yun. Ang iyang buhaton, tagaan ka niya o kabisis kinabuhi. Di yun sana, sa atong tayo karon, ang mga time na nag-consume sa tuwa, mga way kunda na pag-school. Na ako, pastor ko, dito ko, kamukasa ko sa cellphone. Kamala mo muna, akong ginawa muna, kung mag-lingkod ko sa cellphone, wala ko yung cellphone, nanghirap ako sa kasawa, nadawat ko ako sa puso, na kraan ba? Di mo ko hilig na dyan, makakuan na. Bugay na ako kasi manghirap ako. Karon, ako ginawa kung lingkod ko, niya pag-scrolling, 1 hour.
Yung magbasa ko ng Bible, 40 minutes, 30 ay na, tubangan sa Ginoo. Naali mo sa pastor na, para na sa mga Kristohanon. Kung kaya ka maglingkod 2 hours, mag-scrolling lang 2 hours, manong hindi ka kakaya mag-scrolling sa Ginoo, maghatag ng time sa Ginoo, more than anak. Kapangit anak tanawon sa Ginoo nga grabe. Pila ka oras nimo nga paglingkod sa cellphone, unya pagbasa sa Bible, namoy aday kag buto. Ano hindi kag biag kay magkaon na no. Ano ang sana? Ay, kapag kay ko. Pero pagbasa ko cellphone, katuko na ka nalikamot yung kahalang. Sige pa din. Natingala ka na naman. Yawa is behind anak. Time consuming, importante ka naman kasabi. Ako as pastor, tanongin ako, kung magamit yung cellphone ka ng spare time na 3 hours, at least basa ng Bible, kung dinig 3 hours, apil ang books diha pa. Kaya mag-guilty ka tubangan sa Ginoo. Hindi nga Lord bless me niya. Pila lang ako sa dihatag ng Ginoo. Tinugyan na sa atong technology karon. Labi na sa trabaho, overwork, hustle sa culture. Grabe nga, bantayan nila atong Kristohanon. Abi ni mo sa company na, abi na sa personal job. Ang yawa behind na, kung dinig ka, di ba yung si Paul na, be not ignorant of Satan's devices. Part na sa young blood. Naman natin alam, kadagang mga minudugay na sa simbahan, huwag mag-grow. Kaya pila naman ka oras ki-spend mo. Imong membership, dugay, pero pila na ka oras na binakas puno sa Ginoo. Natingala ka lang, anong galing naman kung matalog sa problema. Ang alam ng problema, usawa mo na mag-logic na, nagamay ng oras. Maminaw kas pulong sa Ginoo, mura ko kag magtanga. Hindi niyo mo buhaon. Ang tayo nagbalik ko, kung ugangan mo, isip ko sa pagkabalik ba? So, hindi. Pagka, during sa opening prayer, nag-ampok mo ka na, nag-hilak. Nagtaas na siya. I think, nagbalik ako, SDGs of faith ba? Nakuha niya ang sitwasyon. So, nalipay na lang ko. Ano man, kung habi na ko, bisog ko sa pagwali, at least na isa na, minaw din siya. Naminaw din. Kung mo na sa dito, na ang yawa, buha sa ato ang spiritual growth, kaya ang oras na ito, dagat sa bawas na may susunod. Bisog kayo dito na ang Christian na muna ako as pastor, laban ko siguro yung pastor na mawagin na ang iyang, kung sino kayo ganun ganun pastor? 2000 mo, una ko sa buwan, 2006 ka graduate man ko, 2006 ba? So, una siya sa kuwas sa Christian life, naging daghang na-experience, daghang nakita kung sa kining kuan ba, Christian life ba, usako na ito ilugan ng tanong sa Spurgeon, siguro sa dihuli nga, grabe ka precious ang pagkalaga, Ginoo ang yawa ng ilog sa tuwa. Grabe yun. So ang yawa, kung sa bahato niya, i-blind ta niya sa tinugaling sa gospel, i-blind ta niya sa time of service. Last, ikatulog, i-blind ka sa yawa to trust atong tugalingon rather than God. Kanak yun. Pagkaluba mo nga, yung si Kristo, the blind leads the blind, sila duha ng hulog. Ayaw ko rin tinga, blind biya ang tao. O na, itawag ta, luwas ta, mga karnero, kaya kailangan kita leader. Shepherd ba? Under shepherd, mga karnero ta. Kailangan nyo na, kung ito sa technology, na rin magkasa. Pero ayaw ko rin tinga, ang wise na tao, nagsulti ani Proverbs chapter number 3. Ang buhaton sa yawa, i-blind ta niya sa true meaning sa gospel, i-blind ta niya sa time consuming, pero i-blind po ta sa yawa sa pagsalig sa itong populismo. Nakakita, Proverbs chapter 3, nakakita sa mga simbahan niya. Kung mag-istorya sila sa buwan, grabe ka kanipid din. Tungkol kay guwapo, trabaho, ang asawa ba na. Di ako bitaw sa Ginoo, maulaw na. Maulaw na. Ayun, basibig ko muna. Tuwa pa ko. Pag mayroon ng simbahan, ang tuko ko sa aming simbahan, kung pareha ang taong kasalat na ibatasan na na. Simbahan, simbahan, libro, kanipid sila sa populismo. Grabe pagsalig kayo na punto, na ay it's a blessing ba, pero ayaw kalimti. Don't trust riches kalimutan. Trust God. So ang buhaton sa yawa, i-blind ta niya to trust ourselves. Sa feeling ba na may kasaligan. Ang mukha dito, pag nayabugin siya, pastor, o akal ba ng isang yawa, luwas na kita nayabug. Nakakita ko na paubos dito lahat ng tasa. Kaya grabe yun mga marunong ka ng ako na makita mo sila, yung suwang mo.
Takas din kayo. Kaya maayaw kung mga lalaki, maayaw kung mga babae ba. Tanong nila. Nabalala ko pastor, break rooming, kay away mo palit sa kong kauban sa trabaho. Gawin rin tuloy. Why? Kay murag ipakita nimo sa pastor, kay ang pastor gikan sa Ginoo, murag as-if ang Ginoo ipakita nimo nga ay trust sa mga butang na askuha. Umiyawa, kung sa posisyon nimo, i-blind ka niya na, kaya naman ko sa nagkakot, naman kay pundo, naman kay gawin ng trabaho, naman kay kasaligan. Pagbatay na, pag-blind na sa yawa. Kanya, murag tanaw nimo sa mga pastor, label na ka, kaya nga naman, ginawinsan, naman kay porta, ginawinsan, naman kay background, naman kay buwan, no? I-blind ka sa yawa, saling sa mga Proverbs chapter number 3, very common pero at tanaw kay wise ang tao na siya sa kanan. Kung siya, Proverbs chapter number 3 verse number 5, the Bible says, trust in the Lord with all thy heart. Nasulti na ko na kaning nga mensahe, kita ko sa akong mata, mindo, ready niyo ba? Ang pilit kayo ng matubag sa pastor, ayaw. Kaya pastor na ito ay mo siguro na pasabot sa Bible nga, Bible mo no, kaya kung nakay utok, ang pastor na utok, duha mo sa pastor. Kita niya ay tinimod na yung saligan ay manulti nga mo. Dili ko siya taas, kaya dapat mo kita, kabangan sa Ginoo, ubos yun always. Kung sa kanino na ko pakita, hindi ko na makita ang Ginoo, hindi mo matasan sa pastor. Kaya provision, nanan kay, ang sulit nga, may degree, may sulit. Ayaw ko pakita sa uban na kung simbahan ka, pilit kita. It is as if you're trusting anak. Feel, mo. Uy, i-blind sa yawa da. Itantanan na ay ni. Isang nga tao na milyonaryo na ay ni. Nato po purpose. Muna yung sa puso si Solomon. Trust in the Lord with all thy heart and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Kasagaran mga i-expect sa pastor kini mag-grow na, kini i-bless sa material, sa financial. Kung dili bantayan ito, tuhan na ito, may umumag sa pastor. Kaya blind siya sa yawa na ayaw ka rin tibisan mo sa posisyon mo, di mo tuloy mo respeto sa pastor. Some kung na-feeling ba nga kasi na ay na-process nila na murag I can offer sa pastor anything I want, kung ma-appease na ko siya, hindi mo mag-drive yung mga pastor. Just be a blessing, pero ayaw mag-expect na paguran ka sa pastor when you make wrong. Ang atong muna na okay niya, kaysa ako nakakita dito 13 years na with me, meaning teenager na me. Teenager na gano'n kung sa bata, sa tao, teenager na. Naanay mga action, may nag-feeling. Ako mga anak, wala kayo na gusto. Kilala mo? Isa. Laki ba yun? Lalaki. Ang ano mga anak ba? Dahil kung personality ko, ako nabantayan, kaya di na sila ganahagulaan karon. Karon, listen ako, 13 years, mangita na ako, bag na katulad 1,000 ba? O ang original, Guzmin? Ano sa bag? Abot ang igso, umikan sa Florida, nagaan siya, bulam, sa pakulat, panumagan niya sa pag. Tingnan mo, kailangan register? Hindi ko na kung engineer na! Wala na yung bag na 2,000. Ikaw ang kay-sweldo, 2,000 na! Ang punta naman na, lahi na sa naghilig. Lahi naghilig ng mga bata pa. So karon, kita niyo sa mga tao, sa mga membro sa simbahan, ang ilang pagtanaw, nakasilaan na, pero dito sila masalit pa. Ayaw magsalit sa mga utang. Kabalo ka, kung wala ka sa good relationship sa mga pastor, mau yung tagaan, walis mo sa mga pastor ko. Mapugos na lang dyan nga, mag-ibit ka sa prayer. That's true. Gamitin kita, ay, salamat dito pastor. Tapos ka sa prayer. Pero mag-post ka rin ka o umog mo siya, hindi kayo siya mag-print sa istorya. Pwede mo kayo, nasa ligan ka. Ngayon anak, mag-print siguro ba yung niya. Ang pastor na discernment ba? Pero kung magka-problema kasi yung relasyon sa pastor,
ang tinuod nga mahitabo nga problema nimo kay naiwit ka sa iyang prayer. Effective kay prayer sa pastor, gikan gina siya sa hearts Ginoo. Muna yung security of prayer sa pastor. Dili ang butang sa kalibutan. Amen. Naabot ka na, naawa na simo. Sa prayer mo na sa pastor. Amen. Ayaw kay Brad. Ako brad ako sa mga simbahan kay ano, what education ina. Nag-ulang ko kay nain ko ko. Although na spiritual attention ng papa, kay sulado siya ko. Bibigyan man ko. Pero ang akong kanang confident na pastor ko, dili sa skill o sa knowledge ko kalibutan, dili ba? So ayaw ko, ako lang establish kayo. Malugay, paano kayo professional pastor? Niya ang sala, mga mag-clip ba? Niya mag-bug na, nabala nilang background sa pastor, sa kanyang high school sa tama, niya ang yung background. Kinako yung kailangan, i-introduce ang mga pastor pa, professor sa Philippine W College, Philippine Women's College ba? Nagpastor, labi sa Davao. Kuya, kayo, sa mga pastor ng mga tao kaloo. Dino, i-give up mo yan. Ako muna korta na. Professor ka sa PWC kaloo mo, kahit sa Davao. Philippine Women's College. Ako naman, sa mga tao na. Sa mga tao na. Kasi professor siya sa English. Nagpastor siya kaloo. Naka-introduce ka sa iya, nakapilin siya. Grabe ang unawang sa mga tao. Marajud ka ng nabilib dyan. Yan kami dito. Huwag ka nang galing katiwas ng third year. Lahat ka na magtanaw. Na ako yung sipa. O kasi naman tagigamit niya sa Ginoo ni Bakit kita gano'n ng naong nilagod niya. Abis kay dito. Yan ang kubang pastor kay. Huwag ang pag-treat kay boss kay wala yung background education. Ako ngayon, kung gigamit sila sa Ginoo, mas maamis lang. Kining walang-wala, gigamit kung sa Ginoo. Kita nga mga tao kasasala. Kuya ko na, pastor. Nagwalay ko sa nasimbahan ng luwa. Grabe, ilahan ito. Pero kausap siya, grabe yung ilang pagtahaw sa pastor. Dili lang kay pastor siya. Kung amis dito, iba ang Christian. Mas ma-amaze lang yung pastor. Wala yung ani, pero nagpagamit sa Ginoo, may iwanan ka. Grabe ka kang kasasala sa among simbahan. Ibutihan ako kay, kasi pumatap ko sa isang kaadlaw, baga ng pastor ko niya. Ang akong mga membro, butangan ako ganang busy sa liko, isa sa tunggan, gagawin anak. Hindi ko sugot anak, kaya nga naman, itawag mi, sa Ginoo, dili sa inyo lang. Ang Ginoo ba? So regardless kung sa sitwasyon ni mo, ay salig sa mga mo. Sa liga ni mo nga, na yung anak ka, ang sugutan ng abot mo, because sa prayer sa mga pastor. Wala kayo na yung mga pastor. Nagaling may ikso na niya, mga kapasikat, siguro mga ka-eskwela, pero ako din mo nga, yaman mo, professional po kaya muna 5 years tapang isipan, tapang mani kami, nana na yung kuya sunod man siya ba karoon, nag-Bible school kasi naman mga ko lang ayaw, manabi ko kaya kung lang sa inyo parehin mo kuya, tapang sa simbahan niya, professional na nag-Bible school man, nasa din center so asa ko mo lugar magsalig nga na professional yung hata salig nga, ang ihatag sa Ginoo, di kaniya, kanya kung nanay mga tao nga, magpawala yung profession, magmalagad sa iyaha, sa full-time, ano tinuod na religious yun. Sa simbahan, kung daghang, nag-istot sa Pastor William, daghang siya ihatag sa mga tao. Uban dito, kato siya namin, close kito sa mga anak. Close kito sa mga anak, kato siya namin. Ilagin ko nga babae ba, ito kasi isa rin, medyo lumon ba? Kaya imagine ang simbahan kung wala dyan ng produce ng worker, wala dyan yung laborer. Ang problema na agad, kung naman ng produce, isang ilang gamay ng professional, material, basta na yung mga tao na mag-duplicate, na kita malagad na full time, huwag mo nang tinuriages. Kaya salig sa Ginoo, i-blind ka niya, salig ka sa tungkundan, blessing na. Pero ayaw na i-brag, tubangan sa inyong pastor, it is as if nalabaw ka. Lagi nga sitwasyon nga, wapong sa kira ng inyong pastor. Nadyo nga sitwasyon, sa kaumahon, mas milyonaryo ka, wapong inyong balay ko sa inyong pastor. Eh, tanong yung pastor lang, pastor, kaya yung balay, sulod na sa inyong bahianan. Kontra sa riches. Kaya ang yawa, kung magliyo ka na. Minsan bumatol pag-blind sa yawa, ang tinuod na meaning sa gospel. The true meaning of the gospel, blind ang tao. Ikaduha, ang oras nato.
Ako, butang sa iyo, Pastor. Pride siya, bigwan niya na. Kada Sabado yun, nag-study ko sa mga pastor. Si Spurgeon, mag-study siya, kugwalin, sa Kadus, kubiin. Pagwalin, bunta. Si D.L. Moody, mag-isip man ako din, mga sa page sa una ba, ingon siya, kung pareha ko ni Spurgeon magwali o kay mag-study sa sermon Saturday night, magwali ko kumaingon si D.L. Moody, mamatay ko! So, kasali siya lunes. Kaya itanong ko ba, asa mo ko dapat? Sa libro ko, asa mo study? Kaya akong habit, sa kadudyo sa gabi, kung magbilang dyan, tinong kablaw, kaya nga naman, para-press ako, kung manhiyak. Pero sometimes, maliit ko, ganun talks, di masulat, yun niya, hirap dahil mga tao sa iyo, suntag, yung ana ba? So, akong tanong, guilty ba ng bibuhat? Tama ba na yung bibuhat? Kaya gano, antayan mo nga, para sa kuha, kung saan proper o kung saan sakto na oras o kung saan ang appropriate na oras para sa pastor na i-invest niya sa pag-study sa pulo sa Ginoo. So, ang pastor ninyo, pares po na ipulit, ibutang diri, I can assure na more than pa yung ibuhat sa inyo kay naabot yung 20 years. More than pa. 13 years kami. Ako, nandang ganit ko mga ayaw, kung naman bugay ko dito. Kasi tawagin ko sa Ginoo. I hope God forbid na makasala ko. Pero at least nga, ang inyong faith o inyong pagsalig dili sa butabil sa tao sa Ginoo. So may God bless you all. Hindi naman ka na with eyes closed and with house. Father God in heaven, I thank you Lord for your word. Thank you Tuhan na dito ang taong lang sa inyong mga sa lahi ng tribo, lahi ng lugar, lahi ng sitwasyon, makabuhol ko sa inyong pulong yun, Lord, because muna ang mensahe sa gospel na nag-unite sa mga na ang posisyon ng kabangin ng Lord, din, sanctify, preserve, to the precious blood of your Son, Jesus Christ. I pray, Father, na kaya namin ang paalam na hindi ma-change ang gospel, ang gospel, Lord, ma-set aside sa buhay personally sa church, kaya ang yawa, nakita siyang way na i-gospel ko, i-change niya ang true meaning anak. And I pray, Lord, kung saan na-enjoy ka ron na kaluwasan na eternal, kaluwasan na assurance, enjoy ko sa sunod generation, sa mga anak, sa mga po, kaya daghan ito ko mahal, nakita mo, dako sa pagkabaptist, pero di makasulti ng kinuluwas. Because ang gospel, di naklaro ang constitution. So I praise Church Board sa mga grasya, dihatag mo 20 years plus, daan pa rin mo sila, more years, pero really not just ang number, but Lord, ang grace, ang gospel, ang klaro ko yun, kita sa ito na Lord, dalawang ni Pastor Leonard, sa pulpit, also Lord, sa katalingban, sa society, this church teaches the true gospel. Father, I pray those people will be in trust with leadership aming kasaligan ng pastor. Tagalan mo sila ang wisdom. Be always humble tubangan sa maglaga, sa nagpalo sa pangako sa birthday ng dala sa maglaga dali. So give them the spirit of humility to understand, Lord, na we cannot trust ourselves, trust our background, nawala ang Espiritu sa pastor. Also, ang young people sa technology ko, karami sa mga hands. Kasi kita nila, ang discernment na ang paglayin sa yawa sa aming kinabuhi sa mga young people is ang oras sa gadget, ang oras sa technology, oras sa ibang sa school. Lord, we think na very important para sa community nila. Pero Lord, ang tinuod kay kuha ang oras namin ay mga sa inuha. Eventually, kami ang luya sa mga aming people ang luya tungkol sa oras na they think it's right. Kay part sa mga schooling, at Lord, kailangan mo kasi kita na priority na mga oras sa inyo. At parayon ka, buong schooling yung mga tak, at alam ko, Pastor, yung mga Pastor. Gusto nga noon, nakabakita sa mensahe karon hapon. I-remind ka na si Satan, atong chief enemy, chief adversary, in the very beginning, itawag sa deceiver. Ang iyang main job, i-deceive ka. Na
Naabi nato maayo pero wala takabalo amat-amat galit na blind na talisita. Pero na hapon, bibili na ta ma-blind sa gospel. Kaya tinuod ang gospel, tama ang gospel, yung naampon. Isaligan mo ang gospel na namatay si Kristo na banhaw, o na after 3 days na banhaw siya, namatay siya ginugong. Pero pwede kanya ma-deceive, pinaagi sa ibang oras. Pwede kanya ma-deceive, na masalin sa mga kaugaling. Pero nga po, gusto nga no, I do not know kung nakikistorya sa ibang pulong sa Diyos, but I believe ang pulong sa Diyos, tama na klaro, nasisitan ang iyang word to deceive us. Di na mawala ang atong kaluwasan. Di na ma-forfeit, pero pwede makawal nasita na itong oras. Karong hapon, pwede ka ba nagkadiri sa pulpit, maka-admit, yes, Pastor, I know in this area failure ako. Ang akong oras na nakawat na, ang akong ministry na dulang na, ang akong commitment na dulang na, pero salamat, Pastor, na na-remind ko pinagi sa mensahe karong hapon. Hindi ka ba magkakari-honest this altar? Kung ang Diyos at ipag-istorya sa ito, hindi ka ba mag-commit sa mong kaugalingon? Pastor, salamat na Ginoo. Hindi pa final. Salamat nga ang Diyos, willing mo welcome siya. Why not lang, pero hapon, ato i-admit at tubangan sa Diyos. Pag kita nag-fail, mga eksugon sa itong oras, wata kabalo, wata kabantay, amat-amat, kinablind na rin kanisitan. Wata kabalo, atong trabaho, ginagawa na nisitan. Wata kabalo, ginagamit na nisipila para ma-blind na, para madulang na sa mga maluhaton sa Ginoo. Mga utod, why not come? Ang di-honest with the Lord, admit, Lord, I know, that it is on my heart, Lord. Ang akong heart, Lord, ang akong oras, wala na. Akong trabaho, Lord, ako nang napagtibahaw. Akong trabaho, Lord, ako nang nauna ko. Kaya neglect ko na ang pinaka-importante na yung mabutang. Utod, ayaw mamati kay Satan. Lapit ka kay Kristo. Paubos ka kay Kristo, i-admit, nag-fear ka. Nagpangayuwa ang puso ni Lord. Lapit na magbalik si Kristo, mga utod. Ayaw tuguti yung trabaho ang mag-apo sa iyo. Ayaw tuguti yung negosyo ang mag-apo sa iyo. Temporary lang na. One day, may judgment seat of Christ na napaabot sa ako. Tanang atong ginahimo, mag-agi sa kalayo, sulugon. Kag sayang lang masunog lang na niya, mga butang at ang panikamutan. Why not come? Istoryahan ito, Lord, I know. Naglamig ako, nadulan akong burden. Ang dati ko, Lord, akong commitment na dulang na. Di true to God, istoryahan siya. May kakabantay, amat-amat ka rin, na-blind na talisita. Gracious, eternal Lord, ito this afternoon, thank you Lord sa mensahe, ipaabot mo, ipabati mo sa amin. Ma-remind kami, ma-correct kami. Above all Lord, mag-serve, ma-wake up call sa amin. Nasisitan, doon ay mga butang, mga areas ang kinabuhi na gusto niya kami i-blind. Yes, di na siguro kami ma-blind, kaya aware na kami. Kabalo na kami sa tinuod na gospel. Pero in this area, Lord, in this area of time consuming, hindi kami ma-blind. Kagdamang Kristiyano, nabiktima din. Na sa una, potential sila. Sa una, nagamit sila. Sa una, effective sila sa ministry, pero karoon na wala na. Bamod, natabunan na sa mga butang, cares of this world. Nauna na ang trabaho. Nauna na ang negosyo.
na-prioritize na Lord ang eskwela. Ang nag-neglect ng church life. Yes, Lord. Na-neglect na Lord ang pinaka-priority dapat. Na ang eskwela, yes, kailangan ng eskwela, pero Lord, dapat kabalik kami ng balance. But very sad, Lord, na mas dako ng oras ikaw dito. And even ang mga Sunday nga, panimbangon na neglect mo. Kaya Lord, please buligi. Di ma-deny, Lord, amo ng struggle na mo karon sa mga kasimbahanan. At salamat, Lord, na remind ka karon na hapon. Na wala kami dapat, Lord, saligan. Di bali, dili kami competitive. Di bali, hindi kami malista sa Vince Lister. Importante, Lord, na kami approach sa mga tubangan. Yes, Lord. Dili kami mag-apas, Lord, sa kalibutan na achievement. Kaya kanang-tanang temporary lang. Ang dapat na mga pason, dapat na mga lagson, dapat na mga hingabuton, katong mga buta, mga makapahimaya, makapalipay sa Diyos. Di bali, iwin kami, di bali, why kami kadungganan, why bali, Lord, wala kami, hindi kami sikat sa kalibutan, sa singular. Importante, Lord, sikat kami sa mga tubangan. Tungod ang paggamit kami diyan sa Diyos. I pray for mga young people. I pray kay Tracy. I pray kay Reggie. I pray, Lord, kay Pau Pau. I pray even kay Lord, kay Anami. Nga mga estudyante, ngayon ta, Lord, dili sila masacrifice o dili makaon sa singular Ginoo ang ilang pagpangalagad sa Ginoo. I-remind sila ng wala'y pinaka-importante na butang o dili ang kinabuhi o ipagamit sa Diyos. Temporary na kami din. Few years from now, mamatay kami. Biyaan na mo. Anuman na trophy, anuman achievement, anuman na mga medal, dili sa kalimutan, Ginoo, useless na. Kung wala kami gihimo sa mga tubangan. Kaya karoon na nga po, Lord, salamat sa mensahe, salamat sa mga alaga. Pastor Ali, igamit mo to remind us that nothing is more important than life that is life that has been given and that has been used by God. I pray, inita mo kasing-kasing umbalik. Like Lord sa mga Ephesian church, the church of Ephesus, i-restore kami, Ginoo, kung diin kami nag-fall. At ibalik ang among first love nila sa inyo. This I pray in Jesus' name. Amen.